On your first point, Madam, I do agree. We do agree. All the more that we have to investigate this matter. Kasi we have to confirm if it is FTAA, the Financial Technical Assistance Agreement, then it may be entered into by a foreign company. But thank you very much. We do agree. And thank you for that manifestation, Madam Senator. Mr. President, may recognize Senator Robin Hood Padilla. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ako po ay buong puso't kaluluwa, buong kaisipan na sumusuporta po sa talumpati ng boses ng masa, Senator Erwin Tulfo. Sapagkat katulad po ng nabanggit ni Senator Risa Ontiveros, ito pong lugar na ito ay pinamunuan at pinaglaban po ng aking amain, ang dating Governor Carlos Padilla. Ang amin pong pinagmulan ay iisa. At ito po ay ipinangako ko sa kanya na itutuloy natin ang laban dyan. At yan po ay hanggang sa kamatayan niya, hindi po niya pinabayaan ang Nueva Vizcaya. Ang kalikasan po niyan, ang kanyang ipinaglaban noong pa, bata pa siya. Yan na po ang kanyang lugar, Dupax. Kaya po, meron po akong video na gusto pong ipakita sapagkat pinuntahan ko na po ito. Dahil ang apektado po dito ay mga katutubo din. Yung mga katutubo po dito ay magmula sa kabundukan ng Cordillera kung saan pinamugaran po ng mga mining, sila po ay napalayas na ron. Hanggang sila po ay napunta na sa Nueva Vizcaya. Ibig sabihin, magmula nung pinalayas sila sa Cordillera, bumaba ng Nueva Vizcaya, eto na naman po ang mga minahan. Nandyan na naman po ang pangil at kuko ng mga minahan na nagtatago sa mukha ng mga dayuhan pero ang nasa likod ay mga multicultural na Pilipino. Yan pong video na yan, kuha po yan ng drone namin kung saan yan po ay sa Dupax. At ilang barangay po dyan ang maapektuhan ng tinatawag nating exploration daw ng mga dayuhan. Ito pong ginawa nating investigasyon, nalaman po natin, Ginoong Pangulo, na ang taong bayan, maliwanag naman po, no, na dapat konsultahin yung mga barangay. Dapat tanungin yung mga tao dun kung sila po ay maapektuhan ba o payag ba sila na magkaroon ng exploration doon. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, nagkaroon po dito muli ng pangloloko. Sapagkat yung mga tao, sinabi po nila, oh, may nagpunta dito. Pero hindi po yung konsultasyon. Hindi po kami kinonsult. At nakakuha po ng permit itong mga dayuhang kuno na mag-explore. Ginoong Pangulo, malinaw po sa ating batas na dapat magkakaroon ng consultation sa mga barangay, sa mga taong maapektuhan, lalo na kung livelihood nila ang maapektuhan. Katulad po ng usapan namin ng ating boses ng masa, Senator Erwin Tulfo, nag-usap po kami. Sinabi ko po sa kanya, Sir, paano naman yan maglalakas loob? Yaang mga dayuhang kuno na mag-exploration kung hindi alam ng local government. Imposible na papasok yan dyan nang hindi alam ng local government. Hindi yan, napaka-imposible na yung sanggunian, ngayon lang sila magrereklamo kung kailan nakapasok na. Kaya sana po, katulad kanina, sinabi ko po sa ating ginoong boses ng masa, sana po iimbestigahan nyo po ito. Dahil sa akin pong pag-iimbestiga, talagang nagkaroon po dito ng matatawag natin na turuan. Turuan, pero habang nagtuturuan, continuous yung exploration doon.
continuous yung ginagawa nung dayuhan puno na minahan. Hindi ko lang po mapangalanan kung sino talaga may-ari nito. Pero alam ko po, darating ang panahon. Papangalanan ko dahil alam ko kung sino ka. Nakatago ka lang. Nakatago ka lang sa pangalang ito dahil malakas ka pa ngayon. Pero darating ang panahon, mahuhubaran ka rin ng maskara. Pero sa totoo lang po, mga mahal kong kababayan, ito pong patuloy na pagsasamantala sa ating mga katutubo, wala na po silang mapuntahan. Magmumula sa isang lugar, tatakbo sa isang lugar, pagdating sa lugar noon, eto na naman ang mga minero. Sana po dumating ang panahon na ang totoong makikinabang. Kasi hindi naman, alam nyo, wala naman taong kukontra kung ang makikinabang dyan, yung mga taong nandyan. Ang nangyayari, yung mga taong nandyan, palalayasin ang makikinabang, yung mga multicultural na mayaman na, gusto pang maging mayaman. Kaya po muli, maraming salamat po, Senador Erwin Tulfo, sa pagbubukas po ng topic na ito. Senator Risa Hontiveros, kayo po ang inaasahan namin na wag po itong matakpan. At muli po itong buksan ng buksan sapagkat patuloy po ang pangyayaring ito sa ating mga katutubo. Patuloy po ang pag-aabuso sa kanila. Hindi po ito tumitigil. Patuloy, lagi na lang. Alam niyo po, ang kalikasan parang babae ito kasi eh. Ang babae hindi dapat pinagsasamantalahan, hindi pinangungunahan. Kaya nga yan, inang kalikasan eh. Dapat po laging maging maayos ang usapan, walang pinalalayas. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po, Senator Robin. At nabanggit nga po ng mga kababayan natin doon na kayo po ay nakapasyal din ho doon. At tulad po ng inyong ama, ay kayo po inaasahan nila na matulungan sila.